yung ang tapang-tapang niya sa'yo. Pero ayaw naman ng hiwalayan, or kahit naghiwalay na kayo, babalik at babalik naman siya. Ano yung mga dahilan kung bakit hindi kanya mabitawan? At ano ang iyong dapat na gawin? Iyan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Of course, sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, just call me, your Kuya M. And of course, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi ka mong updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. And let's go na, mga katambay. Paulit-ulit na lang yung situation mo. Tama ba? Na nag-aaway kayo, nagbabatuhan ng mga masasalingkit na salita. Yung mga dating paulit-ulit na dahilan ng pag-aaway nyo ay nauulit na lang. At humahantong sa kunwari, hiwalayan. Kunwari lang naman kasi hindi naman natutuloy. Hindi ka naman niya kayang bitawan talaga. Or kahit naghiwalay na kayo, mamaya andyan na akala mo naman, napakabait, magsasorry-sorry. Tapos mamaya uulitin na naman niya yon. Mauulit na naman yung mga nangyari sa inyo. Hindi ko pinapaboran kung sino man sa inyo ang tama. Kasi alam ko na both of you ay may pagkakamali. Yun nga lang, sometimes talagang nasasaktan ka na dahil sobra-sobra na sa kanya. Dahil may nangyari ng physically, verbally, emotionally, and even spiritually na abuse sa'yo. Kaya ayaw mo na talaga, ayaw mo na, gusto mo nang sumuko. Pero of course, dumadapo pa din sa isip mo na, bakit kaya siya ganyan? Ang akala ko mahal niya ako dahil hindi niya ako mabitawan. Pero bakit ganyan? Nauulit na naman, sinasaktan na naman niya ako. Kaya uunahin ko munang i-share sa inyo or sabihin sa inyo ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi kanya mabitawan. Ang una ay, hindi pa siya handa or hindi pa siya sanay. Like for example, ang isang nagyoyosi, gusto niyang magbago, kaya gusto niyang maalis yung paninigarilyo niya. Pero hindi niya ito magawa sa isang araw. Bakit? Addicted siya dun eh. Nasanay na siya dun. At hindi yan maaari na, ayaw ko na talaga, hindi na ako magyoyosi. And on that day, magbabago ka na, ayaw mo na talaga, hindi. Ganon na ganon ang nangyayari sa inyo at sa kanya. Nasanay na siya eh. Nasanay na siya sa feeling nyo kahit palagi kayo nag-aaway, pero nasanay na siya sa'yo. Kumbaga, addicted na siya sa'yo. Ang hirap kasi i-adjust yung sarili. Especially kapag matagal na kayong nagsasama. Ang hirap. Kaya kahit na gusto ng katawan mo, kahit gusto ng isip mo, kahit gusto na niya na makipaghiwalay sa'yo, pero hindi niya nalalabanan yung pagka-addict niya, yung pagiging sanay niya. Kumbaga, in short, hindi pa siya handa. Kaya ang nangyayari, nauulit yung nangyayari sa inyo. At ang tawag ko dyan na theory ay paulit-ulit na cycle. Dahil paulit-ulit, tapos nagsa-cycle pa. Oh, wow. Number 2 na maaaring dahilan ay natatakot siya sa sasabihin ng ibang tao, ng kanyang pamilya, lalong-lalo na kung legal kayo or mag-asawa kayo or sa mga mag-boyfriend, legal kayo sa both ng family. Natatakot siya sa kung anong sabihin ng ibang tao or ng pamilya nyo sa kanya at sa inyong dalawa. Kaya kahit na napaka-toxic yung relationship nyo, andun pa din, magkadikit pa din kayo, magkasama pa din kayo. Number 3 na maaaring dahilan ay nalilito din siya. Of course, nalilito siya sa kanyang nararamdaman kung mahal ka pa ba niya or hindi niya. Yung tipong gusto kanyang ipaglaban pero parang nagsawa naman na siya sa'yo. Nagsawa din siya sa situation niyo. Pero doon ba din yung gusto kanyang ipaglaban? Gusto kanyang mahalin. Pero ang hirap kasi nga yung nangyayari sa inyo ay napaka-toxic na. Kaya pati din siya ay nalilito at naguguluhan. Ngayon, anong may papayo ko sa inyo na maaari nyong gawin sa situation nyo na ganyan? Alam mo, sa bawat payo na nibibigay ko sa inyo, sa mga bawat advices, is that mas mahalaga pa din na ikaw mismo ay ini-evaluate mo kung anong nangyayari sa inyong relationship. Kasi ako, hindi ko alam ang exact na nangyayari. Kaya ang ginagawa ko lang, nagbibigay ng mga tips kung saan pwede nyo pagbasehan. Okay? So, ang may papayo ko sa inyo, kung nasa situation ka na ganyan, bigyan mo ng space ang relationship nyo. Napakahalaga nito. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo siya. Hindi ko sinasabing ignore mo siya totally. Hindi ko sinasabing hindi kayo mag-usap ng ilang linggo, ilang buwan, ilang taon. Ang gusto ko na gawin niyo, bigyan niyo siya ng space. Kausapin mo siya, sabihin mo, kailangan natin ng space. Bakit napakalaga ng space sa maganyang situation? Kasi sa space na yan, dyan nyo na-discover or nare-realize yung pagkakamali nyo. Diyan nyo nakikita
kung ano yung dapat nyong gawin. Diyan mabubuo yung pagkamis or pagkasabik nyo sa isa't isa. I'm not talking about short term. I'm talking about long term. Hindi lang abot ng linggo, kundi buwan. Kung kaya mo maging taon, go ahead. At ang isang benefit pa, pag nagkaroon ng space, ay nakakapagpahinga kayo sa mga tensions, stresses, yung mga nangyayari sa inyo, ay maiwasan ng paulit-ulit. Ngayon, ano ba tong space na ito na tinutukoy ko? Well, ilimit nyo lahat. Ilimit nyo palagi yung pagkikita. Huwag kayo magkita kapag hindi naman necessary or hindi kailangan. Huwag kayong mag-chat or mag-usap kapag hindi naman kailangan. Lalong-lalo na sa mga pamilya. And of course, itong space na ito, physically, kailangan nyo. Kasi alam mo ang pugon, kung the more ka na mas malapit sa pugon, mas iinit ka. Kailangan nyo ng physical na space. And in that space, i-enjoy mo yung buhay mo. At sabihin mo sa kanya, enjoy na din yung buhay niya na maghiwalay muna kayo. Hindi naman sa totally na maghiwalay kayo as in walang update. Meron pa din naman. Yun nga lang, hayaan nyo na i-enjoy nyo yung buhay nyo na mag-solo muna. Kasi alam mo kung mahal ka niyan, willing siya sa mga bagay na yan. Ang ginagawa ko lang dito is na tinutulungan ko kayo para magamot nyo yung nangyayari sa relationship nyo. Kasi alam kong mahal na mahal nyo pa din ang isa't isa. Yun nga lang, hindi nyo alam kung paano ito i-handle. And sa space na yan, make sure na take time na pag-usapan nyo din. Kapag hindi na kayo galit ha, pag-usapan nyo yung mga dahilan kung bakit kayo palagi nag-aaway, ano yung ayaw nyo, pero wag na kayo mag-open ng ganun na topic kapag mainit yung ulo nyo po. Kaya nga sabi ko, bigyan nyo muna ng space. Bigyan nyo muna ng boundaries yung sarili nyo. Napakahalaga nito, kaibigan. Kapag nagchat siya o nangungulit siya, replyan mo kung mahalaga yun. Pero kung andyan siya na mangungulit, babatuhin ka na naman ng mga sasakit na salita, ignore mo. I-block mo kung hindi mo kaya. I-block mo siya. And i-unblock mo kapag handa ka na nakausapin siya. Ganun lang yun. Or kapag andyan siya na chat lang, na wala namang patutungan yung usapan nyo, huwag mong reply. Isin mo lang muna. Hayaan mo na ma-realize niya yung pagkakamali niya. Hayaan mo na ma-realize niya na masakit pala ang mailayo sa'yo. Magkaroon ng space sa'yo. Sa space na yan, nakikita niya na seryoso ka sa mga sinabi mo sa kanya, sa mga ayaw mo sa kanya, at ipakita mo na handa ka makipaghiwalay. Kung talagang itutuloy niya pa yan. Kung talagang ganun pa din ang nangyayari sa inyo. Napakalaga nito. Huwag kang matakot. Alam ko yung nasa isip mo on the process na nasa space kayo. Natatakot ka na baka tuluyan siyang maghanap or tuluyan siyang mapunta na sa iba. No. Sa isip mo lang yan. Alam mo kapag mahal ka, hindi niya masikmura na maghanap ng iba. Ngayon, kapag naghanap naman siya sa iba, trust me, yung nahanap niya yun, hindi niya yan seryosohin. Dahil nasa iyo yung puso niya. Hindi naman dalawang puso ng tao eh. Nasa iyo yung puso niya. Ngayon, kapag tuluyan siya na nandun, ibig sabihin, hindi ka niya mahal. So, para din sa iyo yan. Yung space na yan, para sa iyo yan. Para ma-enjoy mo naman yung buhay mo. Hindi ka ba napapagod na araw-araw na lang na paulit-ulit na cycle yung nangyayari sa inyo na walang pinagbago? Ayaw mo ba ng something na maging masaya ka din kahit ilang araw, ilang buwan, ilang taon? Ayaw mo yun? Tinutulungan ko kayo para maayos nyo or ma-fix nyo yung situation nyo na ganyan. Okay? So, that's it. Ang may share ko lang muna sa video na ito. Kung meron pa kayong ibang katanungan, kung meron pa kayong ibang clarification, just comment down below and sisikapin ko na ma-check ang mga comments nyo niya. Thank you so much and ingat po kayo palagi. God bless.